Sara Duterte, gusto nang ipa-impeach ng Kongreso? PBBM, hinarang at hindi suportado ang planong impeachment kay VP Sara? Muling nayanig ang politika sa Pilipinas matapos pumutok ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tanong ng marami, ano ang totoong dahilan sa likod ng balak na ito? At matapos ang issue ni VP Sara na gustong ipapatay ang presidente noong nakaraang linggo lamang, bakit hindi suportado ni BBM ang impeachment case laban kay Sara Duterte? Yan ang ating aalamin. Lumabas ang balitang impeachment laban kay VP Sara matapos mag-leak ang ilang pribadong komunikasyon sa Kongreso tungkol sa posibilidad ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, ilang mambabatas umano ang nag-usap tungkol sa mga alegasyon laban sa Vice-Presidente. Ngunit wala pang malinaw na detalye kung sino ang aktwal na naghain ng reklamo. Base sa mga balita, tila may ugat ang isyong ito sa hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga kaalyado sa gobyerno. Isa pang espekulasyon ang umano'y tensyon sa pagitan ng Pangulo at ng kanyang dating running mate noong 2022 elections. Sa isang ambush interview sa Lucena City, mariing ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pagtutol sa impeachment move laban kay Sara Duterte. Aniya, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if there's somebody who's in impeachment? If you tie down the House, if you tie down the Senate, if you just take up all that, and for that, for what? For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Sa huli, tinawag niya itong isang storm in a teacup, isang isyong maliit ngunit masyadong pinalalaki. Bakit gustong ipa-impeach si VP Sara? Bagamat hindi pa malinaw ang mga detalye, lumutang ang mga isyong may kaugnayan sa paggamit umano ng confidential funds sa Office of the Vice President, OVP. Isa pang aspeto ang umano'y pagiging too aggressive ni Duterte sa kanyang mga proyekto na itinuturing ng ilan bilang labis na pagpapakita ng kapangyarihan. Gayunpaman, wala pang matibay na ebidensyang lumalabas na direktang nag-uugnay kay Duterte sa anumang iligal na gawain. Ngunit ang mga ganitong alegasyon ay sapat na para magdulot ng ingay sa politika. Ano ang epekto sa Pilipinas kung ma-impeach si Sara Duterte? Ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay maaaring magdulot ng malaking distraksyon sa pamahalaan. Ang Kongreso at Senado ay kailangang maglaan ng oras at pondo sa impeachment proceedings na maaaring makaapekto sa pagtutok sa mahahalagang isyu tulad ng ekonomiya, edukasyon at kalusugan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang proseso ay isang hadlang sa progreso ng bansa. Bukod dito, posibleng lumala ang hidwaan sa pagitan ng mga kaalyado sa gobyerno na magpapahina sa pagkakaisa at pagtutulungan. Maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng tiwala ng publiko sa pamahalaan na magpapakita ng kawalan ng malinaw na direksyon sa liderato ng bansa. Ang mga epekto ay hindi lamang limitado sa loob ng Pilipinas, kundi pati na rin sa pananaw ng international na komunidad. Bagamat bahagi ito ng demokrasya, kailangang pag-isipang mabuti kung ito ay makakabuti o lalo lang makakasama. Ano ang naging pahayag ng Senado? Nagpahayag ang mga senador ng suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at bigyang prioridad ang mahahalagang issue ng bansa. Tumanggi si Senate President Francis Chis Escudero na magkomento ng diretso tungkol sa impeachment, ngunit binigyang diin niya ang mahalagang papel ng Senado sa prosesong ito. Samantala, sumang-ayon si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa posisyon ng Pangulo at tinawag ang impeachment na isang political process, not a judicial one, na maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak. Aniya, there are many pressing problems in our country that need to be addressed not only by the two highest officials but also by us lawmakers. Dagdag pa niya, ang impeachment ay hindi dapat gamitin para sa personal o partidistang layunin. At sa halip ay nanawagan siya ng pagkakasundo, idinagdag na patuloy ko na ipagdarasal at hihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan
na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas na leader para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Binibigyang diin ng mga pahayag na ito ang kanilang panawagan na ituon ang pansin sa mga isyong mas may direktang epekto sa mga Pilipino. Kapag na-impeach at natanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte, ang susunod na maaaring pumalit ay ang opisyal na itinalaga sa ilalim ng linya ng presidential succession. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, kung mabakante ang posisyon ng Vice-Presidente, ang Pangulo ay magtatalaga ng bagong Vice-Presidente mula sa hanay ng Kongreso, ngunit kailangang aprubahan ito ng parehong kapulungan, ang Senado at ang House of Representatives. Ang bagong itatalagang Vice-Presidente ay mananatili sa posisyon hanggang sa matapos ang termino. Sa makatuwid, ang pamalit kay Sara Duterte ay nakadepende sa magiging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. sa ilalim ng ganitong sitwasyon kung saan may papel din ang Kongreso sa pag-aproba ng kanyang nomination. Ang proseso ay naglalayong tiyakin na ang papalit ay may kumpiyansa ng parehong lehislatura at executive branch, ngunit maaari rin itong maging isa pang ugat ng hidwaan kung hindi magkaisa ang mga leader ng gobyerno sa pagpili ng kapalit. Sino-sino ang mga na-impeach na noon sa Pilipinas? Sa kasaysayan ng Pilipinas, dalawa lamang ang naitalang matagumpay na impeachment na nauwi sa pagtanggal sa opisyal sa pwesto. Una, si Joseph Erap Estrada noong 2000, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na dumaan sa impeachment trial. Bagamat hindi natapos ang paglilitis sa Senado, napatalsik siya sa pamamagitan ng EDSA People Power 2, bunsod ng mga alegasyon ng korupsyon. Ang pangalawa ay si Renato Corona noong 2012, ang ding Chief Justice ng Korte Suprema na napatalsik dahil sa hindi tamang pagdeklara ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Bukod dito, may ilang pagtatangka rin ng impeachment na hindi natuloy, tulad ng kaso ni na dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales. Bagamat naisampa ang mga reklamo laban sa kanila, hindi umabot sa aktual na impeachment trial ang mga kasong ito, karaniwang dahil sa kawalan ng sapat na suporta sa Kongreso o dahil na rin sa desisyong bumaba sa pwesto bago pa tuluyang maituloy ang proseso. Ang impeachment ay isang mahalagang proseso sa demokrasya, ngunit kailangang masiguro na ito'y ginagamit ng tama at makatarungan. Sa kaso ni Sara Duterte, kailangang suriin kung may sapat na basehan o kung ito'y dulot lamang ng personal at political na hidwaan. Kung ito'y para sa show lamang o pampolitika, maaaring mas makasama pa ito kaysa makatulong. Sa halip na umunlad, maaantala ang mga mahahalagang plano para sa bansa. Sa kabila ng ingay sa isyu ng impeachment kay VP Sara Duterte, malinaw ang panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na huwag nang aksayahin ang oras sa ganitong usapin. Ang tanong, handa ba ang Kongreso na mag-focus sa totoong problema ng bansa o mas pipiliin nilang palakihin ang isyong ito? Habang nag-aabang ang taong bayan, isang bagay ang sigurado. Ang bawat hakbang sa politika ay may direktang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Sa huli, hindi ba mas mainam na gamitin ang panahon at pondo ng gobyerno para sa kapakanan ng sambayanan kaysa sa walang kabuluhang politika? Ikaw, ano ang opinion mo tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.